Mga boss, so bali, ito naman yung pangalawang amplifier ni Kuya. Sira na yung ano, mapapansin nyo. Tsaka makikita nyo yung itong part na to, yung dark, tsaka yung light. Ito yung tuyo. Ito naman yung malangis. So ibig sabihin yan, inisprihan ng langis yung mga potentiometer. So gagawin natin yan, papalitan na lang natin yan. Pero ang pinaka main problem nito ay wala daw power. Ngayon, ang gawin natin, testerin na natin dito yung pinaka. Kapit ko lang tong camera dito sa holder. Baba natin ng konti yan. Kuha tayo ng tester. Sabi kasi ni Kuya walang power. Pag walang power, unang titingnan natin yung plug. Tapos power on natin, tingnan natin kung may meron namang continuity. Oh, ibig sabihin, pag mayroon ng palo diyan, ibig sabihin niyan, buo yung fuse, buo yung cord, buo yung switch. Bakit niya nasabi na walang power? Okay, test natin yung camera dito. Tingnan natin yung fuse. Buo ba yung fuse? Tingnan natin. Ito yung tester natin. Okay, yan, makikita nyo pumapalo. Okay, buo yung fuse. Ibig sabihin walang shorted kasi buo yung fuse. Baka ibig sabihin ni Kuya na walang power kasi baka hindi na umiilaw tong media board o yung ano, papalitan na yan. So try nga natin yan. Pero papadaanin natin to na test valve. Asan na? Naka ano ng electrical tape. Ano ba yan? So katingin na natin tong electrical tape para hindi na tayo magpakahirap. Yun, okay. So power natin, tingnan natin tong pan kung aandar. Yan, umandar naman yung pan. Wala lang talagang display mga boss. Ayan. So dito restoration ang gagawin dito. Lilinisan natin lahat, papalitan natin ng mga potentiometer at pyesa. Kausapin ko muna yung may-ari kasi mukhang sira na rin tong ano, yung display niya, yung kabitan ng USB at saka ano. Tanungin ko kung gusto nilang palitan ng ibang ano, media. Ginawa na lang ng paraan to, ayan no. Okay. So tingnan natin kung may masuka tayo na 5 volts dyan bago tayo mag-conclude kung sira na talaga siya or ano. Ground at saka ito ata yung supply niya, ayan. Ito yung i-indican natin. So may susukat tayo na supply, ayan, mga 5 volts, 4.9 hanggang 5 volts. So okay yung supply. Possible na sira na tong pinaka media board. So kausapin ko muna yung may-ari. Okay mga boss, pumayag na yung may-ari na ano, sa usapan namin, kinausap ko muna kung anong gagawin dito sa amplifier. Kasi kailangan talaga ipaalam muna sa customer kung anong gagawin para pati na rin yung ano, yung singilan, kung magkano gagasusin, pinapaalam natin sa customer para walang problema bago natin galawin. Kasi ayaw din na natin na bigla na lang pagkatapos gawa na, boom, magkano. Pag nagkapresyuhan, magugulat si customer, magtatanong, ano bang ginawa mo, bakit naging ganito yung babayaran ko. So bago pa mag-umpisa yung repair, kumbaga yan na muna yung pinag-usapan, anong gagawin, magkano aabutin or magkano yung gasto sa amplifier, para pag nagsimula tayo tuloy-tuloy na. So ganun po yung procedure dito sa shop natin. Ngayon ang gagawin natin dito ay overall lahat, kakalasin natin, lilinisan, papalitan yung makalawang, papalitan yung sirang pyesa, yung harapan na ano, sira na, papalitan din natin yung parang media board o kaya yung Bluetooth module na ilalagay natin doon. So ano pang gagawin natin, itutok na natin yung camera, kalasin na natin.
pahabol kung magkakalas kayo, kailangan may magnet o may lagayan kayo ng mga screw, tornilyo para hindi kumakalat, hindi kumukulang, hindi sumusubra. So, alam ko yung iba dito naka-experience ya. Kinalas lahat yung tornilyo, pagtapos sobra na yung tornilyo. Yung iba naman kulang. Sa kalagayan ng mga knob.
So bakit ko kinalas yung mga resistor? Titingnan natin dito mga boss kung ano yung pwede pa. Yan. Katulad nito, kinalas lang natin para ma-sure natin. So pag ganito, pwede pa to. Yung ganitong itsura. Yung iba dyan kasi medyo may itim-itim na. Katulad nito. Yan. I-double check natin yan katulad nitong isa. So kikis-kisin natin isa-isa yan para malaman kung pwede pa. Sa mga transistor pala, ayan, kinalas na natin. Yan, palitan na talaga yung mga ganyan. Lahat na papalitan ko para sigurado kasi puro kalawangin na rin, oh. Yan, dito yan. So gagawin natin dyan, tuloy-tuloy ko na lang yan kalasan. Tapos yung iba naman dito kung okay pa, babalik ko naman yan mga boss. Kinalas ko lang, medyo yun nga, yung ganitong trabaho, medyo matagal yan kasi nililinisin ko pa tong ano niya, yung pinaka board niya, tapos ibabalik tang resistor. Yung mga putol na o pag kiniskis mo, konti na lang yung kumakapit, matik papalitan ko na yan. So ganun yung procedure natin. Medyo matagal nga lang talaga ito. Kaya yung ibang technician hindi na ginagawa yung ganito eh. Kinakalas lang nila yung isang paa tapos tinitester. Yung iba nga ang ginagawa nila, hindi na nila tinitester yan. Kung medyo makintab pa, hinahayaan na lang or ano. Tayo isa-isahin natin kasi yun ang mandato natin o kumbaga yun ang sabi natin sa customer na check upin lahat ng ano, saka nakontrata natin to. So okay. So yun lang mga boss. So tapos na tayo dito sa portion na to. Ngayon, do-double check naman natin dito hanggang pumunta tayo dun sa preamp. Nilinis na rin natin to. Bali, hinugasan natin tong board tapos nilinis natin. Okay? So dito, ayusin natin yung pinang dito, bahagya. Tapos double check na lang natin lahat. Ganoon na lang mga boss. Pag natapos na lang, update ko na kayo. Lilinisan ko pa yung mga natirang ano, limawa katulad nito. May konting dumi siya. Asan natin? Natanggal ba? O, ayun, natanggal. So, yung mga madumi na hindi nakuha ng paglinis natin, yun. So, yun lang. Natapos na natin. May bago na rin capacitor. Really, naibalik na dito. Naglagay tayo ng isa pang capacitor. Yung mga transistor dito, bago na lahat yan. Tapos, ilan lang naman yung ano niya, 3 or 2 resistor. Tapos, ceramic capacitor, 2. Hanggang dito yata yan. Ay, hindi. Ito. Yan, napalitan natin yan. So far, yung iba, okay naman, power transistor. Yung fuse, buo naman eh. So, bukas, ito lang kasing nilinisan ko gawa ng hapon ko na sinimulan. Alanganin na. Bukas, ito namang lilinisan ko yung tone control. Tapos maglalagay tayo dyan ng potentiometer. Bukas na yan mga boss. Kasama na yung kaha. So dito, natapos natin ngayon. Ganito talaga pag restoration o iniisa-isa yung mga pyesa. Actually mga boss, bakit ko ginagawa yung ganitong ano? Minsan kasi hindi talaga maiwasan na magka-back job. Kahit ganito na mismo ka busisi yung ginagawa natin, may back job pa rin eh. Parang iisipin mo, inisa-isa mo na tapos na back job pa rin. Patunay lang yan na yung pyesa talaga kung masisira. Hindi naman kasi natin yan pwedeng palitan lahat.
ng pyesa na okay pa. So yung mga nangyari dyan sa back job na na-encounter ko, minsan yung pyesa na hindi natin napalitan na okay pa biglang nasira. Halimbawa, ano ba dito yung mga bigla na lang nasisira na hindi naasahan? Itong minsan naka-encounter din ako nitong factory defect na transistor. Gumana isang araw, dalawang araw, nasira, nagka-DC out, ganun. Sa relay, ganun din. Basta ito mga semiconductor o yung mga active na component. Yung mga passive kasi, masisira lang yan. Kalawang, katulad nito, passive na component yan. Capacitor, passive. So, yung mga active component, yung mga transistor, IC, minsan yan ang mahirap capacitor din na malaki. Naka-encounter ako na wala pang maghapong ginamit ng may-ari, lumubo yung capacitor, pero bago yun. Kaya minsan ang ginagawa natin talagang binubusisi natin. So paano pa kaya pag hindi natin binusisi? Sabi ko nga, swerte ng iba na hindi naman ganito kabusisi yung repair pero hindi nagkaka-backjob. Talagang swertihan siguro yan. Pero dito ginagawa natin lahat para maging pulido yung gawa hanggat maaari. So nagbibilad tayo ng board. So maganda talaga pag malinis o makintab na. Ayan. Maya kunin na natin to. So ganyan pag hinuhugasan yung board, yan yung resulta. Ito yung magrasa dati o puro mantika. Balik na sa dati niyang parang bago na ulit. Pinasok ko na kasi malinis na mga boss. Hindi na siya malangis, makintab na yung board mapapansin nyo malinis na. Ayan. So ayusin na lang natin dito. May mga natanggal kasi dito katulad nito natuklap na siya. Double check na lang natin yung hinang, tapos maglalagay tayo ng mga bagong pyesa dito. Microphone jack, switch, potentiometer. Ayan. Tapos double check din natin kung may mga kinalawang. Kung wala naman, edi assemble na. Then after nito, kunin natin yung yung tawag dito, yung pinaka kaha, ipapakita ko sa inyo. Ito yung kaha. So bahagyang nilinis na rin natin to. Ang issue natin dito ay ito yung dati. Ito yung dati dito. Yan. Tapos papalitan natin ito. Kaya lang malaki siya. Ayan. Malaki siya, hindi siya kakasya. So bubutasan pa natin dito. Tatabasan pa natin. Then ito dito naman, ididikit na natin yung ito. Lalagyan natin ng glue. So dito muna tayo magtrabaho sa kaha. Sunod naman natin gagawin ay ito. So kailangan linisan muna natin to, tapos didikitan natin. Then dinoble check ko tong iba. Tuklap na rin pala matuluyan na nga. May langis pa rin. Kailangan siguro ganon din to. Ayan, nakaangat na. Ito dinikitan na rin dati. Siguro ayusin na lang natin yan. Tanggalin na lang natin to ulit itong isa pa. May langis po Linisan natin. Umapit talaga na naparami ata yung langis dito. Hindi ko alam kung WD-40 o ano. Linis muna. Kailangan mawala yung langis kasi pag dinikita natin ng adhesive yan o pandikit, pag may langis hindi kakapit. Sayang naman ang pandikit natin. Pati ito. So yun muna ang gagawin ko dito. Update ko na lang kayo mga boss. Mga boss, may glue na. So bago natin lagyan ng glue yan, yung glue stick, ito muna yung nilagay ko sa ilalim, yung pandikit na to. So yun muna sa ilalim dahil matagal to matuyo. So pinalo up natin ng glue stick. So dalawa yung pandikit na ginamit natin dyan. Papatigasin ko muna yung glue stick, tapos hindi ko na muna kakabitan yan. Yung board muna yung asikasuhin natin. Yung dito naman ayos na yan pag sinalpak na lang yan, saka na natin anuhin yan. So muna, yun muna mga boss. So bago na yung
mic input, potentiometer, mga switch. Dito bago na rin pati volume. Then dito naman sa USB Bluetooth board, iba kasi yung connector niyan dati. Ito yung connector dyan eh. So binago natin, inadapt natin dito sa bago. So pero yung wiring niya, ito pa rin yung wiring dyan. Magkasama kasi yan dati dito sa lagayan niya. So pag mga ganito, kailangan technician talaga yung magano kasi iba yung socket niya. So dito, yung hiwalay din yung supply. Ito kasi, ayan, BCC at saka mismong audio out niya, isang linya lang o isang socket lang. Dito sa bago, hiwalay. Saka may antenna pa, ayan o. Antenna tapos BCC. So kailangan marunong talaga magbasa ng code at saka diagram. Siguro yung mga ganito, kung nakakaintindi ka magbasa ng supply, input, output, madali na lang. Pero kung hindi, mahirap pa ka magkamali, lalong masira. So tapos na yan, ikabit na lang natin doon sa kaha. Yung mga plastic pa pala dito, ilalagay pa natin dyan. So yun na lang mga boss, at malapit-lapit na to. Mga boss, gabi na tayo dito. Bali, naikabit ko na. Yun na yung main board. Tapos malinis na kung tutuusin kumpara sa nung bago natin ginalaw. Kita naman talaga yung ebidensya, yung before and after. Malinis na yung kaha, naibalik na natin, pero hindi pa natin naayos yung wirings. Itong antenna naman sa FM ay dudugtungan pa natin yan. So ngayon ay ayan na. Maganda na. Wala pa yung knob, lalagay pa natin yan. So power on na muna natin. Wala kasi itong ilaw kundi dito lang. So ito yung pinakabasihan ng power. So ayan. Teka lang, ayusin natin yung camera. Ayan. Power on. Okay, nag-high na. Nag-switch na yung relay. Ayun. Volume tayo. Maliit yung speaker natin ngayon kasi wala dito yung speaker na pantesting natin. Bali gagawa lang ako ng panibago. Nahiram ng tito ko yung kasi wala daw siyang music sa barbershop. Yan. Baka makapiright tayo. Mahirap na. So subukan natin ng ng sa USB. Sana gumana to. Ano pa ang saksukan nito, tama ba? Uy, hindi ka siya. Ayun. Sana gumana. Ayun. Ayun. Dito. Okay na. Yung mic pala mga boss, subok natin. Okay. Kabila. So ayos na mga boss. Gumana na rin yung USB natin. Ano ba ginawa natin dito? Una, sira tong board. Ito yung pinaka dati niyang pyesa. So para i-demo natin. So ginawa natin dyan dahil hindi naman sila eksakto magkasing size. Tinabas natin. So yung tabas natin, ginawa natin ng paraan na maging kahit papano medyo malinis naman yung makatabas natin. Kumbaga sa hindi naman kailangan gayahin ako. Kumbaga itong sa akin naman ay kusa o kumbaga sarili kong paraan na pag kumbaga yung moto ko kasi hindi lang pwedeng basta lang gumana. Hanggat maaari kung pwede namang gawin sa pinaka maayos na paraan, pinaka swabe na paraan. Oo, tika lang, walang magbabash muna, tika lang. Iyon sa akin lang, kumbaga kung gusto nyong gayahin, okay lang. Kung ayaw nyo naman, kung sa inyo naman yung katwiran nyo basta gumana ng maayos ay okay na, okay lang din yun. Kumbaga sinishare ko lang kung paano ko tinatrabaho yung isang amplifier. Ganun lang naman kasimple yun eh. Hindi ko naman pinipilit yung iba na gayahin yung gawa ko. Kumbaga yung sinasabi natin na maglinis ng board, maghugas ng board, hindi ko talaga na kailangan lahat ng technician ay ganun. Hindi, kanya-kanyang diskarte yan eh.
Eh, yung iba naman napunta dito sa shop, nagpapagawa dahil gusto ng ganong trabaho, di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Hindi naman kailangan linisan talaga kung ayaw talaga linisan o kung nagmamadali. Pero sa akin naman kasi ganun eh. Pag nagpagawa kayo, ganun talaga yung mangyari. So, potentiometer, binago ko lahat. Tapos mga switch, bago palit yan. Tapos yung board, kasi naligo na sa langis to eh. Kumbaga yung board nilinis na natin. Yan. So mga boss, hindi ko sinasabi na gayahin nyo yung o ikumpara nyo sa ibang gumagawa yung gawa ko. So kanya-kanyang diskarte yan. Kung ayaw nila ng ganito, wala namang problema yan. Ang pinakamahalaga talaga dyan ay gumana ng maayos, di ba? Kumbaga yung ginagawa natin na extra effort ay nasa atin na yun. Capacitor, nagpalit na tayo ng bago. Sobrang gaan na kasi ng capacitor niya mga boss. Hindi naman siya lobo, pero pag dito, sana ba yung capacitor nito? 50 volts yun eh. Ito, pag hinawakan mo siya, ano na siya eh, parang anggaan, parang papel. So dito naman, yung may mga konting kalawang, kaya siguro hindi na gumana. Naayos na natin. So sa ngayon, okay na. So mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin. At una yung Sakura at saka ito. So ayos ko na lang wiring, balik natin yung mga knob. Then ito nilyo ko na lang. Finalize na to. So yan mga boss.